Dati maraming camera o CCTV everywhere sa BGC. Dahil ang chismis ay hindi na working. O kaso ang chismis ay hindi na daw gumagana. At naging medyo lax na ang BGC police sa enforcement. Hindi namin alam kung bakit. Yan ay text sa akin ng kaibigan nating taga BGC. At residente po siya ng BGC. At ito ho ay kasunod nung nag-viral na video nung dalawang lalaki na nandukot sa isang pasakay sa kotse. Bakit nga kaya lax o medyo lax na ang pulis dito sa BGC? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Part 2 ng ating pong pinag-uusapan na ikognayan dito sa sitwasyon dyan sa BGC. Nag-viral ho kamakailan yun, yung video kaugnay dito sa dalawang lalaki na yung isa ay nandukot sa isa pang lalaki, pangatlong lalaki na sasakay naman sa isang kotse. Ang video po na ito ay nakunan sa pamamagitan ng dashcam ng isa pang sasakyan na nakaparada din sa lugar, sa likuran ng kotse na sinakyan nung dinukutan. Yan. There in the video, as you can see, ay naglalakad yung dalawang lalaki. Pagkatapos pumasok itong si biktima, pagkatapos nilapitan ng isa sa dalawang lalaki, dinukutan. And that's it. Kita yung mukha. Pero nahuli na rin naman daw, kalaunan ayon sa report ng Billionaire News Channel, nahuli na rin daw itong dalawa na ito. Nga lang, hindi dahil doon sa pagnanakaw na yun, kundi dahil sa pinagbabawal na gamot. At eventually, inamin naman nila yan dahil pinakita sa kanila yung video. Now, the concern is, dahil bukas sa lahat itong BGC, ay ito ho ay security risk. Talagang gano'n. Talagang security risk ang lugar na ito. Ngayon sa sitwasyon na yan, kailangan malakas ang pag-amoy ng mga nagmamando ng seguridad sa isang lugar. At in that case, edi yung mga security guard. Kasi ang BGC, mga kaibigan, at para sa inyong kabatiran, ito po ay isang private na lugar, pribadong lugar. Although, hindi ito exclusive at ito ay bukas sa lahat. Hindi ito public, hindi ito government property. This is private. It used to be. Dahil ito nga yung Fort Bonifacio, di ba, na ibinenta nung panahon nung panahon ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos dito sa mga nagmamay-ari ngayon ng FBDC o ng Fort Bonifacio Development Corporation. Sila may-ari ngayon, sila nakabili niyan. At dinevelop nila hanggang sa ganyan na naging nangyari. Okay. Dahil sa pangyayari na yan, mga kaibigan, so naging security risk. Totoo yun. At marami mga tao pumupunta dyan, lalo pat ito ay ginawa na itong security hub. Or ginawa ng business hub or one of the business hub dito ko sa Pilipinas, sa Metro Manila. No? So, maraming tao pumapasok. Kailangan mong maging masigasig. Kaya lang, ang sabi ng ating kaibigan dyan, mukhang ang balita ay sira na ang mga CCTV dyan sa BGC at hindi na gumagana. Dahil kung gumagana yan, dapat ay nakikita or naggagawa ng paraan ng pamunuan ng FBDC ang mga problema dyan sa BGC. Bakit ay kaninyo? Ay hindi lang ho yung viral na video ang nangyari ho dyan. Marami na. Andyan ho yung, naalala ninyo na nagkabarilan dyan. Do you still remember that? Last year, di ba? Nagkabarilan dyan, nagkabulan. Pero agad ito pinatake down ng pamunuan ng BGC. Ayaw nila itong ipalabas sabagat makakasira sa kanilang imahe. Bakit kailangan itago? Ang masakit, okay lang sana. Kung ito'y nasusolusyonan ng problema, hindi. Lalong lumalala. Yung problema ng parking, yung problema ng indiscriminate, yung walang habas na paglabag sa trapiko ng mga motorista,
Ano ha, yung hindi pagsunod sa mga batas na dapat ay umiiral diyan, nangyayari yan. Plus ito nga yung pagpasok ng mga gang. Paano nangyayari ng mga gang na nakakapasok diyan? Hindi ninyo naaamoy? Totoo, medyo naging kapansin-pansin ang paghina ng o pagiging maluwag ng kapulisan, no, ha, dyan ho sa BGC, Philippine National Police. Kasi dati meron hong proteksyon or meron hong mga pulis dyan, pero hindi na din daw ho ganun kalaks o hindi na ganun kahigpit. Masyadong naging lax ang BGC Police Enforcement. Anong bakit? Ay siguro nga, kagaya na binabanggit ko, isa sa problema kasi dyan ay yung ugali ng mga security dyan. Masyadong mayabang. Maybe hindi naman lahat. Ano ha? Hindi naman lahat. Sapagkat dadalawang beses pa lang naman sa dalawang magkahiwalay na lugar. Una ay doon sa 4th Street na giniba-giba na. Hindi pa giba yun. Ano? Nakaranas ako dyan ng pambubulyaw ng security. Hindi ko na maalala ko anong petsa yun. Wala lang akong ma-parkingan. Nag-iikot ako. Siyempre, umiikot ako. Naghahanap ako ng parking. Eh, may bayad yun eh. Di ba? Pag pumasok ko sa lugar, paglabas mo, may bayad. Eh, naghanap ako ng parking. Siyempre, gusto ko makakita ng open space. Malay ko ba? So, yun. Una yun. Hindi ko na maalala kung ikalawa. Pero, gano'n, talaga may ugali. Ang mga security doon. Siguro, kaya siguro sinasabi naman, bahala na ka dyan. Kaya naman na ninyo, mayayabang kayo. Mayayabang kayo. Kaya lang, again, ito ho ay isang high-end na lugar. Ito'y dapat ay nababantayan ng ating mga kababayan. Nababantayan dapat ito ng maayos at napapanatili nating ligtas ang mga taong pumupunta rito. Sapagkat may mga namamasyal dyan, merong mga tumatambay sa high street, merong mga nagpapalipas ng oras, pamilya, magkakaibigan, barkada, na pumapasyal dyan sa Venice, di ba? Pumapasyal sila dyan. Kahit yung pamilya ko, pumapasyal dyan. Tumatambay kami, kumakain kami dun sa mga kainan sa paligid niyan, sa mall. Ano ba pangalan ng mall doon? Hindi maalala. So from there, alam yun, maraming tao. Yung iba, may sasakyan. Yung iba, nagko-commute, nagta-taxi. At pag uuwi na, syempre, naghahanap ng masasakyan, naglalakad. Kailangan nila ng proteksyon. Eh mukhang hindi ganon ang inaabot ng iba, napapabayaan. Lalo na kapag kagabi. Imagine, mga Hapon, Japanese and Korean nationals ang palagi nilang nagiging biktima dyan. Lagi silang naho-hold up. Sabi dyan, this Christmas pala, madaming na-hold up na Koreans and Japanese. Inaabangan daw itong mga ito. Ibig sabihin, mahina ang ating security dyan. Hindi sila nakakaamoy. Hindi kagaya ng pulis, kilala nila kung sino ang posibleng gumawa ng kawalanghiyaan. Ito mga security, pabida ito eh. Dahil private, akala nila sila na yun. Dahil private yun, sakop ng kanilang jurisdiction, yayabang eh. Ewan ko lang, hindi ko napansin kung may baril yung iba. Ayoko namang magbintang. Kaya, nakakasira ito ng imahe. Totoo yun. But you have to address this. Dahil itong pinag-uusapan namin ng kaibigan ko ngayon, ay ngayon lang. Puwera pa yung mga nangyari nung nakaraan. Yung mga tumatalon sa building, yung mga natatalo sa casino, bigla na lang malalaglag, bigla na lang may babagsak, di ba? That is happening. Hindi ito nakakalabas. Hindi ko alam kung nasolusyonan na, kaya walang lumalabas. Pero maaaring ito'y binablock, news blackout sa bahagi nila para hindi masira. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng Pilipinas, sa gitna ng kontrobersya, huwag ng krisis, kundi sa gitna ng kontrobersya na kinakaharap ng pamahalaan, hindi natin dapat ito pabayaan. Bagamat pribadong lugar ang BGC, ba? Teka muna,
Yung mga tao dyan, hindi naman lahat ng pumupunta dyan ay taga-BGC. Paano naman sila? Kung yun nga mga taga-BGC, medyo namumroblema sila sa security, di lalo na yung mga hindi taga-riyan. So, anong plano ninyo? Port Bonifacio Development Company or Corporation. Ano ang plano ninyo sa mga bagay na yan? Napag-usapan lang ho namin at naging bahagi lang ng aking topic ngayong sandaling ito. Kaya, anong plano mo? Anong plano ninyo? Hanggang kailan mangyayari ang mga ganitong bagay? At hanggang kailan ninyo ito pagtatakpan? Again, maraming salamat po. Sumayin niyo po ang isa na namang episode ng ating programa dito po sa programang Dagundong. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa at suwabi komentarista dito sa YouTube. Ako po inyong lingkod, Ron Ramos. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Hanggang sa mga susunod na episode ng ating programang patuloy na lang gigising na mga nagtuturog-turugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.